Hello guys, good morning. Ito na naman tayo. Magbibigay ng kaalaman. Ayan, morning, morning, morning. So, ang aking live ngayon is share ko sa inyo kung paano ang exercise ng frozen shoulder. So, frozen shoulder or shoulder pain. I'm not a therapist, guys, but this is based on my experience. Just recently, a few months ago, I have a frozen shoulder from my left. Mga August yata yung nagpa-therapy session ako sa doktor. So, nag-ano siya ng 8 times. 8 times, so that means 8 session. 1 hour or 50 minutes every day, every session. Kasi guys, sabi ni Doc, ang cause daw ng frozen shoulder is besides sa yung aging, magkaroon daw niya ng magkaedad ng 45 pataas, 52 na ako. Tapos ang pangalawang cause is yung steady movement. That means, bawa sa kusina ako nagluluto, yung ganyan lang, ganyan, hindi na siya naitaas, hindi na naigalaw. So, ayan ang dahilan guys ng frozen shoulder, yung kulang sa stretching, kulang sa exercise. Grabing sakit. Mapaiyak ka sa sakit, lalo na pagtulog. Hindi ka makakatulog, ginigising ka sa sakit. So, nung nagpa-therapy ako, dahil sa sobrang sakit, di siya kaya itaas, diba? Hindi talaga kasi matagal na yun eh, siguro 6 months na yung therapy, yung frozen shoulder ko. Grabe kung ano-anong remedy na lang ang ginagamit ko. Minsan, lahat complex ako or lahat ng nothing. I'm doing live. Lahat ng haplas, guys. Ang mga advice pa galing sa Pilipinas, yung avocado daw. Grate ko, lagyan ng alcohol of efficacy. Hindi effective. Ano pa ba yung nilalagay? Bumili na ako ng sa Amazon yung oil for massage. Iba yung dinala niya. Tapos, bumili na ako ng iba't ibang klaseng mga bola, yung ball exercise. Lahat guys, ginawa ko na dahil ayaw ko magpa-doktor. Pero di talaga siya gumaling. Tapos nung pumunta na ako sa doktor, start na ng therapy. Di ko na mataas. Ganyan lang siya. Tapos, hindi na maano sa likod, di na ako makapagsuot ng bra. Hanggang ngayon. Kaya napa-order ako sa online ng bra na dito yung bukas. Kasi di ko na, pwede kong maisuot. Baliktarin ko dito yung dito ko siya ilak, tapos gaganon ko. Minsan matigas pag ganon Kaya bumili na lang ako. Kaya yun, nung umiyak ako na parang ipilit, kung saan-saan na ako nakakarating sa labas. Malaki na ang ginastos ko. Pumunta na ako doon sa yung chiropractor. Grabe, sakit. Umiyak ako sa sakit. Hindi na kaya nag-decide ako na magpa-steroid. Yung steroid injection, di yun maganda. Pero wala akong choice eh. Kaya nagpa-steroid injection ako. Good for, sabi ni Doc, depende daw yun. Pwedeng hanggang 3 months, pwede hanggang 6 months. Ang steroid injection is less yung pain. Hindi naman totally 100%. Mawawala ang pain o di mo maramdaman. Maramdaman mo siya pero less pain siya. Kaya yun ang ng kagandahan ng steroid injection. Kaya nung ininjikan ako ng steroid injection dito sa likod, nilagyan ng anesthesia, pero naramdaman ko pa rin yung haba ng yung pagdiin ng karayom. Medyo masakit siya konti. Di yun, ininjikan ako ng hapon ba yun o umaga. Wala ako naramdaman, kaya pag uwi ko, nanahi ako kasi wala akong walang trabaho. Nanahi ako kasi wala naman akong naramdaman.
Naku guys, pagkagabi. Pagtulog ko, sumakit konti. Pagising ko guys, talagang umiyak ako. Para ako na-paralyze. Ganun pala ang, para sa akin, ganun ang epekto ng steroid. Pagising ko sa umaga, hindi ko to maigalaw. Wala siyang lakas. Tapos super sakit. Kaya umiyak ako. Hindi talaga ako tumayo kasi walang lakas, tapos masakit siya igalaw. Masakit as in. Kaya tumawag ako sa doktor. Bakit ganito, Dok? Normal lang ba to? Grabing sakit. Sabi ni Dok, normal lang daw yun. Within 24 hours mawala yun. Kaya nakahiga lang ako. Totoo nga nawala siya. Tapos na schedule na ako ng therapy ko. After 2 days yata. Ayun na, nung bago pa lang. Pag itaas, medyo masakit. Masakit talaga siya. Kaya sabi ng therapist, shout out Ma'am Ila Francisco. Siya yung therapist ko, taga Zamboanga. Pero ang galing niya. Napagaling niya yung shoulder ko ng 8 session. Pero grabing sakit. Ang kagandahan kasi sa therapist, pwede mong gawin sa sarili mo i-exercise. Pero iba yung nasa may therapist kang nag-aalalay sa'yo. Kasi pag ganyan mo, kung hindi mo kayang itaas kasi masakit, hindi mo ituloy, diba, ibaba mo. Whereas kung merong therapist sa tabi mo, ipipilit niya. Pilitin niya, hawakan niya. Pigilan niya, pilitin, ipapilit sa'yo ng count ka ng 1 to 15 or 20. Papilit sa'yo na kahit masakit, huwag mong ibaba. Dati hindi ko tumataas. Ganyan, okay na siya, diba? Pero meron pa rin konti. Ayan, tingnan mo. Ganyan lang siya, hindi siya mapunta sa likod. Pero at least mataas ko na. Ganyan. Ganyan yung ano. Tapos yung exercise. I-touch mo to, pati sa likod. I-touch mo rin siya. Yan, mag-count ka 1 to 15 or kung kaya mo 20. Ayan. I-repeat mo siya 3 times. Ganyan. Oh. Sa mga frozen, may frozen shoulder to o shoulder's pain. Ganyan. Tapos sa taas din. Parang nag-jumping jack ka. Ganyan. Kaya ganyan ang mukha ko guys. Kasi medyo gumaling na to siya. Siguro mga 85% or 90%. Nung nag-therapy ako dito sa kaliwa ko, meron na to, nag-umpisa na. So ngayon, ito na naman. Grabing sakit. Kasi nagluluto ako. Ito yung ginagawa. Kaya, ganyan. Clap. Sa gilid. Ganyan. Kahit masakit guys, tiisin nyo. Kung pwede nga lang, di na magpa-therapy sa doktor. Pero, para sa akin, di ko kaya. Ako lang mag-isa. Ganyan. Tapos, ganyan mo rin. I-rotate mo siya. Ganyan. 1 to 15. Tapos, counterclockwise. Baliktad. Ganyan. Tapos, ano pa ba yun? Isa din to ganyan. Itulak mo. Support mo to dito. Ganyan. Ituwid mo siya. Itaas mo hanggat kaya. Grabing sakit. Ito ngayon. Sakit guys. Hindi ko alam eh. Ayan. Sakit siya. Nandito yung sakit oh. Parang tumigas dito. Ayan. Mag-count ka 1 to 15. Tapos pagbaba mo, ganyan mo siya para mawala yung sakit. Tapos ulitin mo ulit. Grabe yung sakit talaga. Tapos ito, ganyan mo siya. Kung nasa wall ka, mas maganda. Ganyan. Ha? Share ko lang sa inyo. Ito. Kunwari Ferris wheel. Ganyan. Doon kasi sa therapist. Doon sa therapy session, meron siyang, sa doktor, meron siyang parang gulong. Ganyan mo. Ikutawakan mo yung pedal. Yan.
side, ano naman, side. Ganyan. Ganyan sa side. Ano na to siya? Maging okay siya. Pag ano ka mag-exercise morning at saka before bed. Tapos hot compress. Minsan kasi pag tapos ng trabaho ko, pagod na ako. Wala lang tayo mag-exercise. Diba? Lumala siya. Kasi panabayaan ko. Ang isa pa na maka-worst, kung matulog kadaganan mo. Ito yung nangyari sa kaliwa ko eh. Kasi pag natulog ako tagilid, pag nadaganan mo tong pain, napakahirap. Parang manigas na siya. Hindi mo na maigalaw kaya natulog ako, nakatihaya na lang. Kaya guys, yun. Maraming tinuro sa akin yung steak. Ayan, kukuha ko ng steak ha. Masakit na ito ngayon kasi lang araw na akong buwan nang hindi ako nag-stretching. Ito ang tungkod ni Lola. Ito. Ayan. Hawakan mo to. Ayan. Diba? Itulak mo siya. Dito man sa kanan ang fractured. Itulak mo siya. Ito. Tulak mo pataas. Yan. Hanggang saan mo kaya. Kaya isupport mo to para maitaas mo. Kasi kung iganyan mo lang at medyo masakit, di mo siya kaya itaas. Samantalang may steak, tutulak mo, pataas siya. Grabe sakit guys. Sakit eh. Pinilit ko lang. Ayan, tulak mo. Tapos. Lord. Tapos dito naman sa likod. Ayan, di ba? Diyos ko Lord, sakit talaga. Di kaya. Pero kung may katabi kang therapy o kahit sa bahay may mag-alalay sa'yo, yung alalayan ka na ano niya, mawawala siya. Iba kasi yung may mag-alalay sa'yo kaysa ikaw lang. Pag ikaw lang, hindi mo matolerate yung sakit. Tapos sa likod din. Kasi di ko na mataas ang balikat ko. Para ba ito? Ito. Ganyan. Right. Yan, di ko na mataas. Masakit na. Di kaya. Di kaya. Sakit na naman. Kayanin ha. Kayanin. Kasi unti-unti. Sige, kada try mo daw. Ay, kinataya ko yan. Kasi, walang tutulong sa akin. Meron din gano'n ha. Naku, di na talaga. Masakit. Grabe. Iikot ko siya. Rin. Masakit. Lumala siya. Kasi pag hindi ginagalaw, wala sa sakit. Minsan kasi pag natulog ako, pag-hilod eh. Hindi na ako. Dati maano ko siya. Pag hindi mo sa liog, sa liig, sa likod. Hindi mo kasi kung hindi ginagalaw. Iganyan mo. Hindi na papasok. Ayan guys, bye! That's it for now. Thanks for watching.